Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Samahan niyo po kaming muli sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi ng ating programa, pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview kay kapatid na James Chua. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Quiapo, sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na James Chua, mula po ako sa lokal ng Quiapo sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Ako po ay kasalukuyang guro sa pagsamba ng kabataan. Ako po ay nag-aral sa pinakamatandang universidad sa Pilipinas kung saan natapos ko po yung Bachelor of Science in Mathematics at ganun din po natapos ko rin po yung Masters of Science in Commerce at nakumpleto ko rin po yung PhD o yung doctorate units ko po sa naturang universidad po. Ako po ay nagtatrabaho bilang First Vice President po ng isang universal bank po dito po sa ating bansa po. So ako po ay naka-assign po sa Enterprise Risk Management po. Palibhasa ako po ay mula sa Filipino-Chinese family kung saan ang aking nanay ay Filipina at ang aking tatay ay Chinese. Kaya lumaki po ako sa environment na Katoliko at Budista. Nung medyo lumipat na po ako ng paaralan at nakapag-aral sa isang Chinese Buddhist school, doon naman po ako lalong na-expose sa mga aral ng Budista. Hindi lang po ano yung pinapractice doon sa bahay namin, kundi yung talagang mga aral Budista. Sa madalas na pagkakataon ay nagiging leader po ako sa pagdadasal. Meron din pong tinatawag na dasal sa Budista po kasi. Hanggang ngayon, actually, natatandaan ko pa po yung mga dasal na dinadasal namin nung kami ay nag-aaral pa. Every morning po yan, kahit hindi po ako nagli-lead ng prayer, bahagi po ng sa classroom po namin na talagang dinadasal po namin yung mga dasal Budista. At meron po kami mga subjects ng mga tungkol sa Budista. Kung sa Katoliko po ay may tinatawag na rosaryo na ginagamit sa kanilang pagdarasal, sa Budista meron din po. Ang tawag namin po doon ay Tsu. So yun po yung ginagamit sa pagdarasal. So paulit-ulit din po yun. Nakilala ko po talaga ang Iglesia ni Cristo dahil po sa pakikinig sa radyo. Sa paghahanap ko ng isang istasyon na makapagbibigay ng patas na pagbabalita, ay doon po ako napunta sa istasyon na DZEC. Una po talaga, interesado lang po ako sa mga balita at may pagkakataon po kasi na pag-alis ko po doon sa pakikinig, pagbalik ko ay religious program na. Isa sa napakinggan ko po na nakatawag sa akin ng pansin ay yung paraan ng pananalangin na hindi po pala dapat yung paulit-ulit na panalangin. Dahil sa pagbinasa po yung Biblia, dahil yun naman po yung paraan ng pagpapaliwanag ng mga ministro na aking napapakinggan doon sa ating istasyon sa radyo, ay walang kabuluhan ang paulit-ulit o yung tinatawag na dasal. Ang pinagbatayan ko po na kung ano po ang marapat ay kung ano ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dahil wala naman pong ibang maaring pagbatayan pa. Dahil ang katotohanan po ay nakasulat lamang po sa Biblia. Yung ibang mga aklat na pinagbabatayan ng ibang mga relihiyon, maaring maganda po sila pag binasa natin. Pero dapat din po tayong magtanong, yung po ba ay mga salita ng ating Panginoong Diyos? Sa Biblia po, nakatitiyak po kasi tayo na yun ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Na kapag yun po ang ating sinunod, ay mapapabuti po tayo at alam po natin na kalooban ng ating Panginoong Diyos ang ating nasusunod. Mula po noon ay ako na po mismo pumunta sa lokal po ng Solis na siyang pinakamalapit na lokal sa aming bahay nung mga panahong yun. At naging tuloy-tuloy na po yung pakikinig ko hanggang noong November 1991 ay nabautismuhan na po ako. Malaki po talaga yung pasasalamat ko dahil sa nagkaroon po ako
ng pagkakataon na maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako dahil meron po tayong mga programa sa radyo, sa TV, dahil ako po ay wala po talagang kilalang mga kapatid noong mga panahon na yon. Pero sa kabila nun ay nakarating po sa akin mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po doon, yun po yung naging daan para magpasya po ako na maging Iglesia ni Cristo. Kaya malaking pasasalamat ko po talaga. At ang totoo, hindi ko po alam kung ano ang uri ng buhay ko ngayon kung hindi po ako Iglesia ni Cristo. Ito na po yung buhay na parang itong marapat na buhay. Wala po tayong pupuntahang iba kundi ang sumunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos at yun ay magagawa lang po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa pahayag po kanina ni kapatid na James, ang unang nakatawag sa kanya ng pansin sa kanyang ginawang pakikinig sa mga programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo na nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay yung pagbabawal ng ating Panginoong Diyos doon sa tinatawag na pagrorosaryo. Marahil po ito rin ang naitatanong ng mga nagmamasid at nakikinig sa amin ngayon ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Bakit kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi naniniwala at hindi namin ginagawa ang pagrorosaryo? Ang unang kasagutan po dyan, mga mahal po naming mga taga-subaybay, sapagkat ito po ay wala sa Biblia, yung pagrorosaryo. At hindi lamang po ito wala sa Biblia, kundi kumukontra pa po ito sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Ito po ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Batay na rin po sa mga tagapagturo ng Iglesia Katolika, ano po ang kanilang inamin ukol dyan sa kanilang ginagawang pagrorosaryo? Ito po ba ay galing sa Biblia? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Catholic Encyclopedia, dito po sa volume 13, sa page 184, ay ganito ang maliwanag na mababasa natin sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Sa Iglesia ng Kanluran, ang rosaryo, ayon sa Roman Breviary, ay isang uri ng panalangin na dooy sinasambitla natin ang 15 na tig-10 Aba Ginoong Maria kasama ng isang ama namin sa pagitan ng bawat 10. Noong winasak ng mga Abihensyo na kalaban ng Katolisismo ang bansa ng Tolosa, ay mataimtim na hiniling ni Santo Domingo ang tulong ng ating dilag Birheng Maria at siya'y tinagubilinan nito gaya ng sinasabi ng tradisyon na ipinangaral ang rosaryo sa gitna ng mga tao bilang panlunas sa erehiya at sa kasalanan. Batay po sa aklat na binasa po namin sa inyo, ang sabi, ito anyang pagrorosaryo ay isang uri ng panalangin na dooy sinasambitla nilang mga Katoliko ang 15 na tig-10 Aba Ginoong Maria. Kasama na niya ang isang ama namin sa pagitan ng bawat 10. Sa makatwid, ito po ay panalangin paulit-ulit. Ngayon, ito po bang ginagawa nilang ito? Na panalangin paulit-ulit dahil sa kanilang ginagawa nga pong pagrorosaryo. Ito po ba ay naaayon sa banal na kasulatan? Pakinggan ninyo at Biblia naman po ang babasahin namin. Dito po sa Mateo ay ganito ang ating mababasa sa 6 hanggang 7, ay ganito ang maliwanag na pagtuturo po ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan po ninyo. Dadapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin. Pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.
Maliwanag po ang pagtuturo dito ng ating Panginoong Sukristo. Ang tagubili ng ating Panginoong Sukristo sa pananalangin anya natin ay huwag nating gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Kaya yung ginagawa po ng Iglesia Katolika na pagrorosaryo na ito nga po'y panalangin paulit-ulit, nilalabag po nito yung kautusan na itinuro mismo ng ating Panginoong Sukristo. Sa makatwid, napatunayan po natin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, na ang pagrorosaryo, una, wala po ito sa Biblia. Kinuha lamang nila ito sa kanilang tradisyon. At yung kanilang ginagawa na panalangin paulit-ulit kapag sila'y nagro-rosaryo, labag po ito sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Batay na rin po sa mga tagapagturo ng Iglesia Katolika, kailan po ba nila pinasimulang gamitin ang rosaryo? Meron po kaming dala ditong aklat katoliko na pinamagatang The Book of Mary by Henry Daniel Rops. Dito po sa pahina 81, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo ito. Ang dakilang pamiminta kasi kay Maria, ang rosaryo, ay walang linaw na pinasimulan noong ika-11 siglo, 11th century. At nang malaunan ay mapamaraang pinaunlad ni Santo Domingo at nagkaroon ng anyong kilala natin ngayon na binubuo ng pagbigkas ng dalangin at pagbubulay-bulay ng 12 misteryo noong mga panahon ng 100 taong digmaan. Kaya, sa maikling pagbabalik-aral ay ang mga tanda ng kamanghamanghang pagdaluyong ng pamiminta kasi sa nakapwa na kasapat upang mailaan sa Birhen ang kanyang mataas na katayuan sa pagsambang Kristiyano na pumapangalawa siya kay Kristo mismo. Kailan po pinasimulan ng Iglesia Katolika yung kanilang tinatawag na rosaryo? Batay na rin po dito sa aklat na binasa namin sa inyo, ito anya'y pinasimulan noong ika-11 siglo, 11th century. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Sukristo ng mga panahong ito nasa langit na, at ang mga apostol po ay matagal nang patay. At ang pagkakasulat po ng Biblia natapos na po noong unang siglo. Ano ang dapat nating mapansin? Itong doktrina ng Iglesia Katolika ukol sa rosaryo, naimbento nila ito, matagal na pong tapos ang Biblia. Kaya wala pong kinalaman dito ang ating Panginoong Sukristo, maging ang kanyang mga apostol. Kaya nga po kanina, inamin na po ng mga otoridad ng Iglesia Katolika na ang kanilang ginagawang pagrorosaryo walaan niya sa Biblia. Ngayon, ang rosaryo po na isa sa simbolo at ginagamit sa pagdarasal ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, saan po kaya ito nanggaling? Pakinggan ninyo, at mayroon po kaming dalang aklat dito na The Two Babylons or the Papal Worship. Ay ganito ang mababasa natin dito po sa pahina 187, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosary at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo, gayunpaman, ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginagamit bilang isang ganap na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at sa mga banal na aklat ng mga Hindu ay binabanggit itong paulit-ulit. Ito pong rosaryo bilang simbolo
na kanilang ginagamit sa kanilang mga pagdarasal ng Iglesia Katolika. Saan po kaya ito nanggaling? Maliwanag po, batay sa aklat na binasa namin sa inyo, ito po ay nanggaling sa paniniwalang pagano. Ang katunayan nga, bago paan niya, ito simulan ng Iglesia Katolika, yung paggamit ng rosaryo, laganap na niya itong matatagpuan sa mga bansang pagano. Anong mga halimbawa po nito? Ang sabi sa aklat na binasa natin, ang rosaryo niya ay ginamit bilang isang ganap na kasangkapan ng mga unang Mexicano at ito rin ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at matatagpuan din ito sa tinatawag nilang banal na aklat ng Hindu at ginamit niya ito ng paulit-ulit. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, sana nakatawag ito sa inyo ng pansin. Hindi po galing sa Biblia ang aral ukol sa rosaryo, kundi ito po ay galing sa paniniwalang pagano. Pagka po sinabing pagano, mga taong naglilingkod, sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Kaya yung rosaryo po, hindi lamang wala talaga sa Biblia, kundi talagang ito ay lumalabag sa mga katotohanang nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Ang tanong, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ano po ang inaamin ng mga otoridad ng Iglesia Katolika na patotoo ng kasaysayan na talagang ang rosaryo talagang nagmula ito sa paniniwalang pagano? Pakinggan ninyo at basahin natin itong isang aklat na ipinakilala na namin sa inyo kanina na pinamagatang Catholic Encyclopedia sa volume 13 sa page 185 ay ganito po ang maliwanag na mababasa natin sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino natin basahin. Tiyak na sa mga Mohometano ang tasbi o butil ng kwintas na binubuo ng 33, 66, 79 na mga butil at ginamit sa taimtim na pagbilang sa mga pangalan ni Allah ay ginagamit sa loob ng maraming siglo. Si Marco Polo ng dalawin ng hari ng Malabar noong ika-13 siglo ay nagtaka nang masumpungan niya ang hari ay gumagamit ng isang rosary na may 104 na mahalagang bato sa pagbilang sa kanyang mga panalangin. Namangha si San Francisco Javier at mga kasama nang makita na ang mga rosary ay malaganap na natanyag sa mga Budista ng Hapon. Ito na rin po ang pag-amin ng Iglesia Katolika na patotoo ng kasaysayan na talagang ang rosaryo talagang nagmula sa mga pagano. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, mahalaga po na tiyakin natin na sa reliyon na ating kinaaaniban ngayon, lahat ng mga aral na sinusunod natin ay mga aral ng ating Panginoong Diyos. Para matiyak natin na yun ay aral ng ating Panginoong Diyos, dapat yung aral o doktrinang sinusunod natin, ang pinakabatayan po, ay walang iba kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. Paano po kung may mangaral o magturo ng iba sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan? Ano po ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol? Pakinggan ninyo, dito po sa Galacia, sa 1, ang talata po ay 8. Pakinggan niyo ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil. Ito po tagubili ng mga apostol. Pagka ang isang aral wala dito sa Biblia, kahit anya isang anghel pa mula sa langit ang mangaral sa atin, dapat nating itakwil yung dala niyang aral kung ito ay iba sa katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Bakit po kaya napakahalaga na ang matanggap natin ay katotohanan? At kapag maling aral ang sinusunod,
dapat itakwil na kaagad at hindi dapat na ginagawa ng isang tao. Ano po bang kasamaan kapag ang sinusunod na aral ng isang tao ay kasinungalingang aral? Kasinungalingan sapagkat wala nga po dito sa banal na kasulatan. Pakinggan ninyo ang itinuturo pa rin ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga Kristiyanong taga-Tesalonika. Dito sa ikalawang Tesalonika 2:10 hanggang 12, pakinggan nyo ito. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Maliwanag po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Pagka tinanggap natin ay kasinungalingang aral, ikapapahamak ito ng tao. Pero kapag katotohanan naman ang tinanggap ng tao, ito ang ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Kaya napakahalaga na sa reliyon na ngayon ay kinabibilangan natin, suriin po natin. Lahat ba ng mga aral na itinuturo sa atin ng tagapangaral sa reliyon na yan, lahat bang yon ay mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan? Ang Iglesia ni Cristo po, nag-aanyaya po sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Bigyan nyo lamang po ng panahon at pagkakataon na kayo ay makapakinig sa mga pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Maaari po kayong magpunta sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. At meron na po kaming mga kapatid doon na nakahandang tumulong sa inyo para kayo ay gabayan paano kayo makakapakinig at makapagsusuri ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ni kapatid na James Chua. Nalaman niya kung ano yung katotohanan. Nalaman din niya na yung pagrurosaryo, yun ay isang maling aral, maling doktrina, kaya itinakwil niya at tinanggap niyang mga katotohanan na itinuro po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At siya ay nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na James po ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang paanyaya niya. Sa mga nakikinig po o sa mga nanonood po ay inaanyayahan po namin, kayo po ay huwag pong mahiya or huwag pong mag-atubili na magtanong sa aming mga kapatid sa iglesia. Matitiyak po namin, i-entertain po kayo ng mga kapatid sa iglesia. Bibigyan po nila kayo ng mga ideas, paano ba maging iglesia ni Cristo. Gaya ko po, wala po akong kakilala, pero talagang alam ko po na kalooban ng Diyos ang dapat masunod, kaya naghanap po ako ng paraan, naglakas po ako ng loob. Pwede nyo rin pong gawin yun na pumunta sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo at makinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, pinakahangad po namin na katulad ni kapatid na James Chua at ng napakarami pang mga tao na nakinig, nagsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, na dumating po ang panahon, sila'y nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ito rin po sana ang mangyari sa inyo sa tulong at sa awa ng ating Panginoong Diyos. Magkasama-sama na po tayo sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sa napakagandang pagkakataong muling ipinagkaloob mo sa amin na magamit ang programang ito para muling makapag-aral ng iyong mga salita. Kahabagan mo po ang mga nakinig, ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na po para lalo pa nilang suriin, alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanila pong buhay. Panginoong Sukristo, maawa ka pong ipamagitan kami sa Ama at patuloy na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinirang.
Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, patuloy mo pong pagpalain at basbasan ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.